Ito ang unang araw ng biyahe namin papuntang Samar. Kaya nga ngayon, mas inagahan namin ang pag-alis kumpara nung nakaraang taon. Ganun ah. Sige sila tatay. Gabi pa nga lang, inaihandan namin ang lahat ng gagamitin at dadalhin. Kaya nga, 5:45 pa lang ng umaga, nasa Chaong, Quezon na kami. Actually, umalis kami dyan, mag-aalas 4 na rin. Ang gamit nga pala naming sasakyan papuntang Samar, ito, yung aking Geely Okavango, yung inaayawan ng lahat, China car. Marami kasing nagsasabi, mahinang klase daw to, disposable. Kaya ito, gagamitin natin siya sa malayong biyahe ngayong araw. Ang totoo niyan, ito ang sasakyan ko na may pinakamarami nang napuntahan out of town trip. Ilang beses nang nagbataan, ilang beses na rin nagbatangas, ginawa na niyang pabalik-balik ang Nueva Ecija to Quezon City. Mas matipid din to sa fuel consumption kapag kagantong mga long ride. Imagine kasi, tumatakbo ba naman to, nakapatay ang makina. Tignan nyo 0 yung RPM, pero tumatakbo kami niyan sa highway sa speed na 80 to 90 kilometers per hour. Isa pang bagay na nakakatuwa rito, kahit punong-puno ang sasakyan, tapos maraming ahonan, hindi siya hirap. Basic nga lang sa kanya ang pag-ahon dito sa bitukang manok. Take note, 3-cylinder lang ang engine nito. Unang stopover namin dito sa Atimonan, nag-CR lang dyan yung mga biyanan ko. Syempre pag may kasama ka mga senior, maya't maya kailangan nilang mag-CR. Habang naghihintay nga pala sa kanila, sinamantala ko na rin munang makakain kahit papano. Ito pa ang mga pagdadaanan itong Geely Okavango ko. Nauna niya ng lampasan yung ahonan dun sa bitukang manok sa Quezon. Pero ito, yung mga sunod-sunod na traffic at road repairs. Ang matindi pa doon, napakaraming lubak at sira-sirang kalsada. Buti na lang talaga hindi yung Honda City ang ginamit ko. Kung hindi, malamang durug-durug na yung bumper at side skirt ng Honda City na yon. Kasi lowered na, pinalowered pa. Usapan nga pala namin ni Mrs. bago kami dumiretso ng Matnog Port, dadaan muna kami ng Mayon Volcano para mas makita namin ng malinaw yung bulkan. Last year kasi medyo ginabi na kami ng dating, kaso parang ayaw akong pagbigyan. Tignan nyo, umuulan na. After 13 hours ng biyahe, narating na namin itong Kamalig Albay. Tignan nyo naman, nagtago pa si Mayon. Last year, mas konti lang yung ulap niyan, kaso medyo madilim na. 6:30 na kasi kami dumating dyan. Pero ngayon, maaga-aga kami dumating, nakatago naman siya sa ulap. Pero since nandito na rin kami, sige hayaan na kahit maulap si Mayon. Nag-stop over muna kami rito para magmerienda. Akalain mo nga naman, pinagbigyan kami ni Mayon. Sandali pa lang kami naghihintay niyan, ayan at nagpakita na siya sa amin. Bago dumilim, tinuloy na namin yung lakad namin kasi ilang kilometro pa ang tatakbuhin hanggang Matnog, 120 kilometers pa. 8:48 na ng gabi kami darating doon. Sa mga oras na to, medyo malapit na kami sa Matnog. Tignan nyo guys, parang kami lang yung sasakyan na nasa kalsada. Lunes kami bumiyahe niyan, last year kasi Sabado kami bumiyahe. Kaya maraming sasakyan, pero ngayon tignan nyo parang kami lang, tapos wala pang ilaw yung street light, sobrang dilim. Napakaliwanag lang talaga ng headlight ko dyan kasi naka-high beam na ako. Sa mga pupunta nga pala rito, ingat at wag bara-bara kasi marami ang sharp turns tapos may mga bangin pa. Minsan mabubulaga ka pa ng mga kasalubong mong naglalakihan truck. Pag first time mo nga pala rito sa Matnog Port mga bossing, if mayroon kayo madadaan ng gantong signage, queuing station, huminto na kayo dyan kasi malayo pa yan sa Matnog Port. Kasi dyan kayo kukuha ng queuing number. Pag nilampasan nyo yan, babalik lang ulit kayo dyan. Yan, bali, pag pupunta kayo ng Matnog guys, sasakay kayo ng pier, huwag kayong dire-diretso, may makikita kayong ganon yung parang checkpoint pero nakalagay queuing station. Huminto na kayo. Kasi nung last year nung pumunta kami rito, nilampasan namin yung dire-diretso kami. So pagdating doon, tinanong kami kung may queuing number na kami, sabi wala. Siyempre alam namin wala pa. Pinabalik kami, imagine niyo ha, kung gaano pa kalayo ang Port of Matnog dito, 7.3 kilometers pa. Yung tinakbo namin, 7.3 kilometers. Pagdating doon, pinabalik pa kami. So para hindi masayang yung punta nyo, pag nakita nyo yung queuing number na yon, huminto na kayo doon. Tapos hihingi lang sila ng copy ng ORCR tsaka lisensya ng driver. Tapos tatanong niya kung ilan yung pasahero, kung saan kayo pupunta. Yun lang naman. Okay, so yung pagbabayad ng ticket doon pa. So kami, sa ano pa kami? Window 1. Okay? Ito mga
kami guys. Tapos pwede namin dumating. 9 p.m. 9 p.m. Basta tayo pabiyahin, nantok na ako. It's 1:30 in the morning na guys. Actually nalampasan ng tawagan yung number namin. Pero okay lang kasi sabi namin dun sa window 1, bukas na kami ng umaga babiyahe kasi hindi pa kami nakakapagpahinga. Actually, ako lang naman yung kailangan magpahinga kasi nga ako yung nagdadrive. Pero, bukas na. Mga pipiliin naming time siguro, mga 6. Last year, mas mahirap kasi nung dumating kami rito, 10:30 ng gabi. Tapos, nakakuha kami ng ticket, alas 6 na ng umaga. So, no last year, wala kaming choice. Pero ngayon, talagang konti lang naman yung bumabiyahe tsaka Lunes kasi kaya mas madaling makakuha ng ticket. Actually, tinatawag ngayon doon, parang 340 something na. Nasa 320s lang kami eh. Okay, so abangan nyo bukas mga bossing yung next part 2 nitong ating video, continuation ng ating trip sa Samar.